Nalalabi naman sa halos moderate ang lagay ng panahon maliban na pa rin sa bandang Mindanao na kung saan makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan bunsod ng extension track. Nalalabi ng buong Luzon hanggang South Luzon at Eastern Visayas makakaranas ng hot humid na panahon bunsod pa rin ng easterlies. Binabantay ang shallow low pressure area na C95W na tiling nasa stationary sa Micronesian Indonesia. At nanatiling maliit ang posibilidad na maging aktibong low pressure area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, March 6, 2026. Ang oras nating buwas may umaga ay alas 10:46 o 47 na ng umaga. Halos katamtaman ang magiging lagay ng panahon natin dito sa bahagi po ng Luzon hanggang Visayas, although makakaranas pa rin tayo ng mas maalinsangang panahon, bunsod pa rin ng tuloy-tuloy na easterlies. Madalas ang partly cloudy and some mostly cloudy ang iiral pero maliit ang tsansa ng mga pag-ulan at nasa 20% according sa forecast and storm prediction namin sa Caloocan. Samantala, nakataas pa rin ang thunderstorm watch according naman sa official ni Pag-asa sa ating data feed dito sa ilang bahagi pa rin ng Visayas, kabilang na raw ang Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental at Occidental, Iloilo. So most of Central, Western at Eastern Visayas nakataas daw within 12 hours ang forecast. Kasama ang Metro Manila, yan, at ilang karatig nito sa Rizal, Laguna hanggang Cavite po. At sa extreme North Luzon naman o North Luzon, kabilang na ang Ilocos Norte, Cagayan at Aurora na nakataas daw ang forecast ng thunderstorm o posibleng mga localized thunderstorms. Kung titingnan natin sa ating actual thunderstorm advisory, yan, nakataas po sa bandang Ilocos pa rin, pero makikita natin expecting warning lamang to na most likely ay magde-develop. Kabilang na ang buong Metro Manila o NCR at most of Visayas area. So, expecting warning lang yan o more likely na posibleng magkaroon nga po ng mga localized thunderstorms. So, very isolated din. At sa Mindanao naman, ang most of eastern sections ng Mindanao ay may mga most likely expectations din ng mga localized thunderstorms. Within 12 hour daw ang forecast according dito sa data feed ni Pag-asa. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, windy, so medyo windy kami sa Caloocan na may few clouds ang umiiral sa amin sa Caloocan. Naglalaro sa 15 km per hour yung current wind speed namin. So yung bugso umaabot at least mga hanggang 40.7 km per hour. So medyo mahangin, normal yan dahil umiiral nga po yung ating easterlies. Sa lowest temperature na itala naka-weather station, kininang 5:28 AM, nakapagtala kami ng 25.6 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 32.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:55 PM. At sa aming heat index, pataas at 41.6 degrees Celsius. So, medyo bumaba at kung titingnan natin sa ating actual na heat index, as of 10:02 AM, nasa 36.3 degrees Celsius po. Extreme caution pa rin ang aming heat index na halos kapareho sa forecast ngayong umaga. Sa maghapon, 39 degrees Celsius lamang ang pinakamataas sa amin sa Caloocan. So, hindi pa ganun kagrabe ang init. At ine-expect din natin sa ibang bahagi ng bansa, hindi pa ganun kataasan ang magiging heat index. Kung titingnan natin sa pinaka heat index map, halos dito lamang sa area ng La Trinidad, medyo mataas yung heat index dito. Ewan ko lang kung working po ito o may problema dahil napakataas po yung heat index nito masyadong maalinsangan. So mukhang may problema sa automatic weather station dyan. Pakitingin na lamang po. Pero kung mapapansin natin yung threshold sa buong mapa ay most likely naglalaro lamang below 40 degrees Celsius. Typically 35 to 36 degrees Celsius ang may pinakamataas na heat index sa buong Pilipinas na kung saan mayroong automatic weather stations ni Pag-asa. So, hindi naman makikitaan natin dito na grabe. So, ibig sabihin lamang, maliit pa ang forecast na ine-expect natin dito sa heat index. So, double check natin kung saan yung mga pinakamaiinit, gaya na lamang ng San Jose, mapapansin mo natin, ay mababa pa rin yung kanilang heat index. 36 degrees Celsius lamang. So, bahagyang bumaba. At dito sa may bandang Cagayan Valley naman, ay hindi pa rin tumataas pa. Kaya,
Sa ngayon, hindi pa mai-discuss o mai-declare ni Pag-asa ang pagtaas ng heat index. Sa init factor kahapon, sa huling record ni Pag-asa, nangunguna pa rin ang Coron, Palawan na may pinakamataas na heat index. Mula kahapon ay 42 degrees Celsius at inaasahan natin within 2-day forecast. According kay Pag-asa ay magme-maintain siya sa 42 degrees Celsius ang magiging pinakamataas na heat index. Yan. So sa amin kahapon sa Caloocan na around 41 degrees Celsius yung pinaka-highest namin na heat index kahapon. So bahagya po itong bumaba dahil medyo kumapal po yung kaulapan doon sa extreme node Luzon bunsod ng frontal system sa hilagang bahagi ng Luzon. Samantala sa peak systems in past 24 hours naman, nangunguna sa pinakamainit na temperatura ang Clark Air Base na may 34 degrees Celsius. Sa Baguio, mababa o bahagyang mas bumaba muli, gumiginaw na naman sa Baguio na 15 degrees Celsius. At sa Inulan, ang Masbate, nakatotal sila na 32.8 mm na total rainfall. Wala pa rin kaming naging pag-ulan sa Caloocan. Outside humidity, 77%, medyo katamtaman, bumaba ng 1% since last hour. At medyo moderate high ang ating barometric pressure at 1,010 hectopascals. Mabagal daw ang pagbaba nito since last hour. Pa-high tide po tayo, so medyo mataas po yung alon sa extreme node Luzon at silangang bahagi pa rin naman sa dahil po sa Easterlies. So hindi naman ganun kataasan, within 1 to 2 meters ang taas lamang ng alon. So ingat na lamang sa mga maliliit na timang isda, lalo na sa baybayin sa silangan ng bansa natin. At dahil po dyan, very gloomy tayo, balik sa moderate ang ating air quality na 54 index, moderate, magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Sa Almanac, sumikat ang aring araw kaninang 6:09 AM at lulubog po ito mamayang paggabi na at 6:04 PM. At sa ating moonrise and moonset, mamayang gabi pa po ito mag-moonrise, mga 8:23 PM at kinabukasan na ng umaga, ng 7:38 AM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong darating itong unang weekend ng March. Ito ang magiging unang weekend po ng March, magiging ngayong Friday hanggang Sabado bukas, magiging partly cloudy ang ating maghapon. At sa umaga, medyo maaraw-araw, sa hapon medyo makulimlim. May chance daw ng pag-ulan ngayong araw ng Biyernes, at least 19 to 20%. Bukas daw ng Sabado, medyo clear skies daw tayo sa halos maghapon. May mga ilang partly cloudy lamang daw ito. Pero may chance daw ng pag-ulan na 19 to 20% din. Highest and lowest temperature expected, 32 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected, 24 to 26 degrees Celsius. So kung titingnan natin ang satellite imaging, makikita po natin halos moderate ang lagay ng panahon. Mga ilang partly cloudy lamang ang madalas na iiral sa extreme node Luzon, lalo na sa bebe ng Cagayan Valley. Pero mula Central Luzon hanggang Metro Manila at most of Southern Luzon, maging sa Palawan, medyo magiging clear skies po tayo kadalasan. Nagkakaroon lamang tayo ng mga partly to some mostly cloudy, pero generally mas maaraw tayo ngayon. Kabilang na ang Visayas area at ilang bahagi ng kanluran ng Mindanao. Although magiging maulap at maulan ang eastern section ng Mindanao, mula dyan sa buong Surigao region, pababa na po yan ng Davao de Oro at most of Davao Oriental. Sa buong Southern Mindanao, kalat-kalat na pag-ulan, moderate and some heavy rains ang iiras ilang bahagi ng katimugan ng Mindanao, kabilang na ang General Santos and most of Governor Generoso at kasama na rin ang Sarangani. Bagamat partly cloudy at moderate ang lagay ng panahon, sa most areas ng Mindanao, magiging maulap ang most south sections ng South Cotabato, Sultan Kudarat at ilang bahagi ng Maguindanao. Pero mula central ng Mindanao hanggang northern Mindanao, at least moderate at nagiging fairly weather tayo. Isolated lamang ang tsansa ng pag-ulan at localized thunderstorm sa maghapon. So generally halos fairly weather naman ang ating bansa. Magkakaroon lamang naman nakanaka mga pag-ulan dahil lamang sa accumulated water vapor dulot po ng easterlies. So wala tayong masyadong problema sa matitinding pag-ulan, maliban na lamang sa nabanggit natin sa Eastern Mindanao at Southern Mindanao area. And the rest, very isolated na magkakaroon tayo ng mga pag-ulan, dasi na rin doon sa ating thunderstorm forecast mula mismo sa official data feed ni Pag-asa. Samantala, as of wala pang masyadong latest ngayon, 2 AM pa lamang yung nakarecord dito, pero kung mapapansin natin, halos walang pinagbago ang latest data ng ating tropical cyclone sector. Base dito, natiling shallow low pressure area lamang ito o invest na maliit ang posibilidad na maging aktibong low pressure area. So, since 2 o'clock AM pa, wala pa yung oras ng 8 o'clock AM.
double check natin doon sa isa kung alas 8 yung data niya dito. So titingnan natin sa isang backup natin. Ito ay ito 8 o'clock. So ito yung susukatin natin para mas latest. Kaya hindi po tayo magmi-miss sa pag-aano sa mga monitoring ng ating tropical cyclones. Yan. So measurement natin mula rito ay mula sa southeastern ng Mindanao, nasa layong 2,200 kilometer. Southeast po ito ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility o Eastern Mindanao. Malayo pa siya. At since nakikitaan nga po ito na maliit ang posibilidad na makadikit ng Philippine Area of Responsibility. Dahil mukhang gagawin ito sa iba ng Guam lamang. Mukhang mamamalagi lang ito dito sa iba ng karagatan ng Guam. Na nagdadala ngayon ng malawak ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Micronesian zones at Guam area. Yan. Yung extension ng trap dahil po dito sa may bandang pagitan po ng Southern Hemisphere ay magdadala ng mga pag-ulan naman sa ibang bahagi po ng Mindanao. Gaya na lamang ng binanggit natin sa Southern at Eastern Mindanao po. Mga kalat-kalat na mga ilang light to some moderate at asahan na rin ang localized thunderstorms. So walang masyadong banta itong low pressure area na to at nanatiling mababa ang tsansa nito na maging isang aktibong low pressure area. Center air pressure niya 1,008 hectopascals at wala pa ring pinagbago o wala pa ring paglakas ng kanyang sirkulasyon o yung lakas ng hangin niya. So nanatiling around 36 km per hour pa rin ang lakas ng hangin nito. So walang gaano tayong ma-further na madidiscuss ngayon nito dahil halos walang pinagbago ang kanyang lakas ng hangin. Wala pa lumalabas sa mga ibang track combination forecast. Yung ensemble wala rin. So mapapansin nyo po, puro Southern Hemisphere lamang ang nakikitaan dito. Yan. So mukhang meron ding lumalabas na forecast sa Amerika pero error po yan dahil wala namang aktibong tropical cyclone sa Amerika. Wala, puro Southern Hemisphere zones ito. So wala po yan. At ito lamang ang mas aktibo ang mga tropical cyclone sa may bandang Australia. Yan, sa hilagang bahagi ng Australia may mga aktibong tropical cyclone dyan. Pero dito sa West Pacific Basin, wala po tayong inaasahan pa. So ito po yung actual na floating satellite. Mapapansin natin na very disorganized po ang kanyang sirkulasyon at napaka-minimal ng kanyang low-level convection pa. Nagkakaroon lang ng bahagyang Coriolis dito, kaya under monitoring pa rin siya. Nagkakaroon pa rin siya ng medyo sirkulasyon. Pero yung environment niya kasi halos very shallow. Napaka-nipis lamang po niya. So very unlikely na magiging aktibo ito sa ngayon. At napakalayo pa nito mula sa silangan ng bansa. At mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, halos wala rin tayong nakikitaan na pag-further intensification nitong C95W. So, very likely lamang siya magiging surface trap o shallow trap dito na magpapaulan sa bandang Guam. Ayan ayon kay GFS at ECMWF din. Ayan magkakaroon lamang siya ng pinaka-shallow trough dito na magpapaulan sa may bandang Guam. Pero kung yung makikita na lalapit sa bandang silangan ng bansa, halos hindi natin nakikitaan or makitaan na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Extension forecast nito hanggang March 10 po yung extension forecast po nito. So very less likely talaga itong tatama. At base na rin sa ating tropical cyclone global spectral model, pahilaga ang ikinikilos nitong shallow trough na ito na si 95W nga at wala ring nakikitaan na magpapasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Ayon dito sa latest extended nito hanggang March 11 po ayon kay Global Spectral Model. Walang nakikitaan sa ngayon na ito ipapasok ng PAR. Ganon din sa kanyang mean sea level pressure, ang kanyang central air pressure lang na ibababa niya hanggang 1,006 hectopascals, which is walang further intensification at wala rin nakikitaan na further na magiging isang active na low pressure area ito. Kaya yung mga nagpapakalat agad na may bagyo daw, i-dismiss nyo na lamang po yung mga ganong claims Wala po tayong bagyo na binabantayan, meron lamang tayong investigative low pressure area na binabantayan. Pag sinabi kasing low pressure area o investigative pa lang, ibig sabihin po isa lamang itong mababang atmospheric pressure na may kaulapan na may dalang ulan at hindi isang uri ng bagyo. So malinaw po yan mga folks. At makikita dito halos hindi ito nakikita na e-entra sa boundary ng ating Philippine Area
of responsibility. So most likely lamang pag-ulan ang magiging dala ng outer rain trap dito sa may bandang Mindanao or Eastern Visayas sa mga susunod po na araw. So malinaw yan mga folks. At yung probability niya at least nasa 50%. Apektado dyan ang Guam, hindi masyado sa Pilipinas. Mga at least 5 to 10% lamang sa may bandang Mindanao area at Eastern Visayas sa mga susunod na araw. So mataas po yung anomaly niya. Ayan, tumaas po yung anomaly niya for atmospheric or tropical cyclone formation prediction. At least 35% yung kanyang probability. Yan, 35% pa lang po yung probability niya. Hindi pa umaabot sa 40%. Kaya very less likely pa rin talaga siya na magiging bagyo o active na low pressure area. Dahil dito, ini-indicate niya as almost strong na po yung kanyang vorticity. Nagkakaroon siya ng vorticity, pero yung pagiging active na low pressure area niya, sa ngayon, hindi pa po sufficient. So, nagkakaroon siya ng mga anomaly dahil nga po sa bumababa ang atmospheric pressure. Normal po yan. Pero hindi po ibig sabihin, isa na itong ganap na bagyo. So, malinaw lamang po yan mga folks. Samantala sa Ulatindol, well, mukhang wala naman tayong masyadong mga paghinig na nadetect na aking seismograph. So wala tayong masyadong komento dyan. Diretso agad tayo sa data feed DP-Box. Mula kaninang madaling araw, mukhang merong isang magnitude 4 na itala. Ngayong umaga lamang as of 7:25 AM sa southeast ng Cortez, Surigao del Sur. Magnitude 4.5 po ito na may epicentral depth of 24 kilometers. So sa bandang Mindanao na naman po ito. At mukhang na-refresh na ni PHIVOX yung data. Well, tingnan natin. Madodouble check natin yung sa historical earthquake. At mula kanina madaling araw, iisa pa lamang yung magnitude 4 at nitong umaga lamang dyan sa may bandang Surigao del Sur. So, diretso agad tayo sa ating earthquake historical data. Hopefully, na-separate na po yung month of March. Sana. Ayun, na-separate na. So, okay na. Na-separate na po at mabibilang na natin ng tama. Ang total earthquakes natin ngayon ay 132 total earthquakes po. 126 dito is magnitude 2.0 pataas, 5 sa magnitude 4 at isang magnitude 5. So meron tayong isang maunang magnitude 5 ngayong buwan na which is nare-record sa may bandang Balut Island. Sobrang layo pa naman ito sa bandang Southern Mindanao. Although pumasok siya sa malakas na intensity, at least intensity 2 to intensity 3, pero malalim naman yung epicentral depth nito, more than 100 km ang lalim. So halos hindi masyado destructive. So meron tayong isang magnitude 5 at mga 5 magnitude 4.0. So nakaka 132 pa lamang yung total earthquakes natin ngayon sa bansa. At most probably bandang Mindanao pa rin ang mga pagyayanig na ito. So lalo pa rin tayo mag-iingat anytime, lalo na sa kababayan natin sa bandang Mindanao po. So yun po, kukunti pa lamang yung ating total earthquakes. At narito naman ang ating 3-day to weather forecast para sa araw ng Biyernes, March 6, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, March 6, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Expected lamang na magiging hot humid pa rin ang panahon natin at umiiral ang ating alinsangan ha. At magpayong po dahil matindi pa rin ang tirik ng araw dito sa Metro Manila, lalo na sa ibang bahagi ng Luzon area. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.